I had to go to that point na nagpapaypay ako ng isaw. Na kung meron man akong kahit katiting na yabang, I have to go back to that moment na nagpapaypay ako ng isaw sa may 20th Avenue. We often equate blessing equals more money. Less money, less blessed. No money, no blessings. Ano ba idea mo ng word na blessing? When you know how to delay gratification, you will get the best. You need to learn how to be content with what you have. Blessing, you don't have to wait to have surplus to bless others. Be a blessing with what you have. Ang 100 maaaring maliit sa iyo, pero para sa ibang tao, dagdugtong buhay yun. Wala pong imposible sa Diyos. Okay, mga kaipunaryo, this is Chinky Tan. Siyempre, ang inyong pambansang well coach. Sa episode natin na ito, very interesting, at the same time exciting because we are going to talk to someone na talagang, I would say, not only a very spiritual person, but a very influential person. Lalo na, kasi ang parating iniisip natin, sa church lang siya eh. Pero ang kagandahan ng taong ito, di lang pang church, pang ika nga, pang masa pa. Araw-araw po natin napapakinggan at napapanood po to, syempre, kay Ted at saka DJ Chacha at Kuya Ted Filon. Huwag na natin padagalin. Let us welcome, syempre, ang Daily Brad, walang iba kundi si Pastor Jeff El Escopide! Grabe naman! Kumusta sir? Of course. Yan. Napaka-blessed ko naman to be part of this show. Oo, blessed din ako kasi alam mo na bata pa ako, napapakinggan na kita. Ako rin, bata pa ako, pinapanood na kita sa bagets. Gantiyan lang talaga. Hindi, kasi si Pastor Jeff, mga kapatid, no, he's a pastor, but actually, hindi mo siya pagkakamalang pastor eh. Mukha siya talagang Well, linawin ko lang. Alam ko na sasabihin ni Chinky. Ano? Hindi lahat ng gwapo nag-artista na tulad mo. Naks naman! Wala rin naman nagpastor. Sige, magbigay ko ka siguro ng konting perspective. Bago ka naging pastor, di ba? Ano ka ba? Drug lord? Gambling lord? Bago ko nakilala si Lord. Oh, yeah. Well, yung early part ng career ko siguro, dahil yun naman yung topic natin ngayon, I work as a merchandiser. Kasi yung mga magulang ko, hindi ako kaya pag-aralin during that time. So, after second year college, sabi ko, Nay, mahirap buhay dito sa Cabanatuan, probinsya. Makikibaka ako sa Maynila. Mag-aartista ako. Really? Siyempre, tisoy-tisoy ako. Papakita ko picture mamaya. Pakita mo mamaya. So, sabi ko, Nay, makibaka ako doon. Kasi maputi naman ako. Siguro, iilan lang gwapo sa Maynila. Dahil lagi ako doon sa mga sagala eh. Yung sa probinsya, mga sagala. Taghawak ako ng kubol eh. Di ito na. Pagsakay ko ng bus, dyan sa may terminal lang Cubao bumaba, pagtingin ko sa paligid, sabi ko, tinawagan ko yung nanay ko sa landline, Nay, change of plan. Marami palang gwapo dito sa Maynila. Hindi lang pala ako tisoy. So, but seriously, I started working sa tita ko na nasa isang hot dog company, okay, ng mga frozen products. Naging merchandiser ako. Just to, una, summer job lang eh. Sabi ko, summer job muna ako sa Maynila. But then yung summer job, tumagal lang 1 taon hanggang sumesweldo na ako. Sabi ko, ba't pa ako mag-aaral eh? Yun lang naman ang goal. Kumita, kumikita ako. Ang goal ko lang ng Chinky baka bili ng Tretorn. Sabi ko, pag nakabili ko ng Tretorn, this is it. This is the epitome of my success. Naks naman. So, after 10 years yata, nakabili ko ng Tretorn. So, I started as a merchandiser sa mga Masagana, sa Ever, dyan sa may monumento. Yeah, for like 2 to 3 years. Wow. Merchandiser. Magkano kinikita mo nun? Kung alala mo? I think ang sweldo nun, hindi ako nagkakamali, mga 300 ang minimum wage nun. 300 pesos, so 250. So, sabihin mo, siguro nag-uwi ako ng mga 8,000 a month. Nakaka-uwi ka pa ng 8,000? Wala pa kasi mga utang-utang no. Hindi pa naman ako siguro naging sa mga SSS Pag-ibig. Sangla ATM, di pa uso noon. So, mga ganun yung naite-take home ko. Sige. I started. So, paano ka naman napasok nga sa pagiging isang pastor? Well, malayo-layo pa dahil after kong magkaroon ng career sa merchandiser, may kasama na akong sa church. Sabi, Oy, Jepoy pa dahil 18 anyos lang ako noon. Jepoy, meron akong hotel na magtatayo ron sa kanto ng Pedro Hill at Ross Boulevard, Diamond Hotel. Papatapos na, mag-apply tayo. Siya, nagbabarko. Medyo may edad na sa pagbabarko. Nag-apply kaming dalawa. First time ko lang po nagsuot ng as long as sleeve dahil probinsya ka, hindi kami sanay sa mga as long as sleeve eh. Nanghiram ako sa tito kong pastor na nakikitira ako sa San Andres. Nanghiram ako ng long sleeve. Talagang tinupoy kong gandito kasi siya medyo log. Tapos yung islak.
Islak ang tawag doon eh. Bitin na bitin yung islak. Kasi ang tangkad ko eh. Ang liit ng tito kong pastor eh. Ang tindi, John Lloyd na dating ko. Nung 1992 yun, John Lloyd na peg ko. Sa tingin ko, ginaya lang ako ni John Lloyd na bitin, tapos naka-debalat. So, to make the long story short, ako tinawagan for an interview. Yung kasamahan ko nagbabarko na veterano, hindi natanggap. Oh, no. Natanggap akong bellboy sa Manila Diamond Hotel. Oh. 1992, pioneer ako doon. Pero, Diamond Hotel. hindi ka na nag-aaral? Hindi na, mamaya magandang kwento yan. Oh. Hindi na ako nag-aral kasi sabi ko nga, puhunan ko lang talaga ever since Chiki, seryoso ko puhunan ko lang talaga ever since gandang lalaki lang. Ba't kumukontra tong EA mo? Nabibigla lang kami, nabibigla lang. Puhunan ko lang talaga lakas ng loob. Yun. Sabi ko, makibaka ako dito. Little did I know, yung bellboy pala sa 5-star hotel, ang lakas kumita, Chinky. Paano nga? Hapon ng mga guests namin, Diamond Hotel, meron kasi sa Tokyo niyan, Tokyo Diamond Hotel, naglagay sa Manila Diamond Hotel. Hindi pa nare-renovate yung magagandang hotel dyan sa Ross Boulevard. Kaya kami yung sikat na sikat ng Diamond Hotel noon, yung aming ballroom, yung aming Japanese restaurant, yung Yurakuen. So, bellboy ka, uma-average akong 800 to 1,000 a day na tip. Tip pa lang yun kasi puro hapon, galante, mamimili ka. Lalatagan ka ng mga lapad, mamimili ka kung ano gusto mong tip. Tapos may basic na ako na sweldo, may service charge. Kung nag-uwi ako kung hindi ako nagkakamali, mga 30,000 a month. So from 8,000 Anong year yun? That was 1992. Ang laking Pioneer pera. ako. Ang laki. Napag-aral ko po yung dalawang kapatid ko. Wow. Yung nanay ko, dahil wala naman sa kabanatuan pang mga department store noon, napasalubungan ko ng washing machine. Sinakay ko sa Baliwag Transit. Parang sabi ko, iyaman ko eh. May sariling upuan tong washing machine. Tapos, dun sa NLEX, nasira yung bus. So, nasa gitna ako ng Bukawi, bit ko yung Washing machine. Yung washing machine. Tungtuwa yung nanay ko dahil sa buong kabanatuan, kami lang ang may washing machine. Ang yaman. Pinarada namin yun sa buong barangay. So anyway, yun yung naging career ko. For the next 8 years, from Manila Diamond Hotel, nag-Heritage Hotel pa ako. Kasi medyo na-promote na ako doon. Yung boss ko sa Diamond, pinirate ako sa Heritage Hotel. Medyo supervisory level na ako doon sa Heritage Hotel. Yan. Yun yung mga career ko before ako naging pastor. So, yun nga, after nung transition, paano naman yung next? Pag-usapan natin sa school, sinabi mo interesting yun. Eto nga, after nun, isang hindi magandang parte ng buhay ko sa hotel industry, I had to resign. And then from that day on, yung aking darkest moment in my career, career, ano? Wala akong trabaho. I had 2 daughters. Ay, may asawa ka May na. asawa na ako noon. Kasi I got married at the age of 22. So, after working for 8 years sa hotel, then I resigned. Yung 2 years na susunod na taon, that's the lowest point of my life. That's Bakit? the deep, kumbaga. Kala ko kasi dahil galing akong hotel, madali ako makapag-apply, hindi pala ganun kadali. During that time, nung mga early 2000, ang hirap maghanap ng trabaho. I had to work different jobs sa mga kamag-anak ng wife ko, mag-aahente ko sa isang firing range, bayanta ako ng mga barel, bala. Yung isa naman tita, may networking, kung ano-ano trabaho ko po. To the point pa ito, Chinky, and I wanna encourage everyone who's watching. Wala akong makitang trabaho. Yung kasambahay namin, alam niyo naman Pinoy, kahit na mahirap, may kasambahay. Sabi ng kasambahay, Kuya, wala na tayong makain. Hindi ko na siya mapasweldo eh. Sabi, Kuya, magtinda tayo ng isaw. Tinignan ko siya, sabi ko, May, yung itsura ko na to, magtitinda ng isaw. Alam mo sa pelikula, yung cut! Tapos yung next scene, nagpapaypay na ako ng isaw. Yung may usok-usok pa. Ginawa mo talaga? Nagtinda ako ng isaw. Pumipila ko mga nanonood, 3 a.m. Pumipila ako sa Nepa Q-Mart para doon sa retaso ng mga bituka, saka Adidas, saka dugo, para makamura yung Betamax. So nagtitinda ako ng isaw doon sa harapan na hiyang-hiya ako dahil mayabang po ako, dahil hotelier ka, tisoy, and all. Kala mo, gwaping-gwaping ka. Sobrang yabang ko. Kasi nga, yung yaman, nauubos yan, sabi ng nanay ko. Yung yabang, hindi. Nadadagdagan pa. So ang yabang ko, dahil hindi naman kami mayaman eh. So nagpapaypay ako ng isaw. Pag may dadaan na kotse, naku, baka kasama ako sa hotel. Ihinto ako, yung mga bata pinagpapaypay ko. Tapos, kasi po yung sobrang hindi nabiling hotdog or Betamax, yun yung dinner namin. So talagang I have to go through that. Ang yabang ko pa, 5 a.m. ako unang pumipila sa Nepa Q-Mart. Sabi, wala na akong dadatnan pag 5. 3 a.m. po pila rito para magagandang bituka makuha nyo. Ganyan. 3 a.m. galing kang hotel. Tisoy-tisoy naka-Amerikana. And the Lord had to humble me. And with all pride na meron ako na wala lahat,
pag nakapila ka ng 3 a.m. sa palengke para bumili ng isaw na may maititinda ka. And it's, I think, in retrospect, when I was looking back, grabe ka, Lord. I had to go through that so that I know, pag kasi ngayon po, sobrang yaman ko na kasi ngayon, ano? Sobrang 18 kotse ko doon sa garahe, 18 bedrooms ako nakatira. Na joke lang, mga, ano lang yon, matchbox lang yon. So, sobrang yaman ko na ngayon, parang I had to go to that point na nagpapaypay ako ng isaw. Na kung meron man akong kahit katiting na yabang, I had to go back to that moment na nagpapaypay ako ng isaw sa may 20th Avenue sa Diego Silang sa Cubao. O Jeff, kung yung mayabang ka na may naating ka ngayon, may certain level of success ka, always remember, hindi ikaw to. It's not even your might, it's not even your academic, achievements, it's not your connections, it's purely by the grace of God, kaya ka nandito. And again, every time I had an opportunity, whenever I had major speaking engagements, alam mo, ipa-fly in ka, ipa-fly out ka. Recently lang, I was in Iloilo to talk to this Lady Legislators League of the Philippines, mga 400 vice governor, vice mayor, na mga puro babae and councilors. And I had to go to my room and just kneel and, Lord, kung meron man ako yabang dahil parang ang galing-galing kong speaker or whatever, tanggalin niyo po. And nare-remind ako lagi, nagpapaypay ka lang, Jeff, ng isaw. Okay? 20 years ago, nagpapaypay ka ng isaw dun sa Cubao. So, kung akala mong magaling ka, okay? Kung akala mong eloquent ka, kung akala mo sa galing to ng choice of words mo in encouraging people, make no mistake, it's only by the grace of God. Yes, I do my part. I study, I research. Lahat yan ginagawa ko when I have a talk. But I have to remind myself, Jeff, saan ka ba pinulot ni Lord? Nandun ka sa Cubao, nagpapaypay ka. Para lang hindi po ako yumabang. Again, wag niyong gayahin yun. I'm not saying gawin niyo yun. It's just me na doon ka galing. And yun nga, gano'ng katagal yun? Gano'ng katagal? Mga 2 years yung isaw ko na yun. Yung isaw, mga 6 months. Pero ito sa 2 years of deep na tinatawag. Kasi before you even go up, I believe the Lord will allow you to go to that deep. Yung DIP, yung deep na yan, ipapa-experience sa'yo ni Lord para matest mo, kakapit ka ba sa akin o mananatili ka dyan? It's always a choice. You have a choice. And I've seen people who stuck in that deep because they choose to be stuck on that deep. Or may choice ka na, Lord, hindi ko na talaga kaya. So one time, nagpapaypay ako ng isaw. Parang the Lord spoke to me. Yan bang gusto mo lang for the rest of your life? Or do you want me to drive your life and see kung saan kita dadalhin? And that was 20 years ago. And sinasabi ko nga po sa inyo, looking back, every time I have this opportunity to be used by God in a bigger way, and we're talking of pag nag-speak ako sa SMX Convention Center, sa isang malaking real estate company, thousands of people were there. I have to go down on my knees. Lord, wag naman po lumaki ulo ko. Alam ko, wala po ako mararating kung wala ikaw dito sa buhay ko. So after yun nga, lahat ng mga moments of down, so paano ka ika nga nakakilala sa Panginoon? Alam mo, Chinky, I'm a Christian naman na. I grew up as a Christian. My grandparents, isa sa mga naunang na born again sa Nueva Ecija. May award sila, 1950s if I'm not mistaken. They were the first one to respond to the gospel. And then again, yung Christianan ko, dahil lang, matid lang ko ng Christian church. Pero I was never a disciple. So during that lowest point sa buhay ko, yung biyanan ko na born again. Akalain mo ba nung magkikita ba kami sa langit na itong biyanan ko? Of all the people na ma-born again, ito pang biyanan kong babae, no? So, Mami Angie, kung nasan ka man, diyan ka na lang. Okay, so si Mami Angie ko, na-born again. Sabi ko, Mami, hanggang langit, kasama kita. Kalain mo yun, no? Diba, sabi ko, alam mo sa Mami sa langit, hindi na kami mag-asawa ni Grace. So, technically, hindi na kita biyanan. Sabi niya, kahit na, utusan pa rin kita. Hindi, love ko yan si Mami Angie. So, na-born again siya. They invited me to attend the church in Victory, Makati Sports Club. Wow, tagal na. 2000, late 1999, if I'm not mistaken. Pagdating ko doon, a guy approached me and asked me, mga 2 months na kami umattend ni Grace and my 2 kids. Sabi ko, okay dito. Malamig, ang galing ng preacher. Tapos, ang ganda ng kids church. Tapos, na-recruit ako ng kids church volunteer. So, anong nangyari? In-invite ako to a small group. So, we call that, during that time, cell group. So, 1999, I started attending a cell group. Doon ako na-disciple. I was mentored by men like Jay Duque, June Regalado, Joy Bonifacio. Na-mentored ako ng mga godly men na sabi ko, gusto ko maging katulad na to. Pero paano ko gagawin? So, one by one, okay, nagkaroon ako idea what
discipleship means. And after 10 years of doing ministry in terms of volunteerism as a kids church volunteer, Pastor Joey asked me, do you want to go full-time? Sabi ko naman, I have plenty of people na nililid. I was working in an oil company. Oh, during the time, so paano pala nabuhay? Paano ka nabuhay nun? During that time, I was working na sa isang oil company as ahente. Hindi na po ako nagtitinda ng isaw kasi sabi ko, ang dami ko na nakain na Betamax kasi mukha na akong dugo, maputla na. So sabi ni Lord, kunin na kita dyan. Hindi nga bagay magpaypay. Nagkapasala ako sa dyaryo, merong opening for sales agent na isang langis. So naging ahente ako ng isang oil company, na small oil company, importer lang siya. But then again, na-practice ko magsalita, mag-offer sa client. Ang galing ko pala, may skills pala ako sa pagbebenta. So ang dami ko nabobola na mga ano. So ang galing nung training ko ba. Back then, nandun ako sa oil company, Pastor Joey approached me, do you wanna go full-time? Sabi ko, Pastor Joey, pastoring is just a title. I'm doing a lot of Bible study groups sa mga clients ko from Nissan, Toyota, Isuzu. Ang dami kong small group. I do parenting seminar on my own. I just bring a laptop, saka yung mga ginagamit sa church na mga material for couples, seminar. And then I do that to my clients for free. Nagmi-minister na ako sa mga clients ko. I've been doing speaking engagement for free. Kasi ngayon, nagpapabahid na ako. Okay, so sa mga gusto pong kumuha sa akin, medyo mahal din po yung rate ko. Okay, so, but seriously, dun po nasimula na tinetrain na pala ako ni Lord to do ministry. So when Pastor Joey approached me 2008, do you wanna go full-time? Because you can do more if you have more time to do this. And then I consulted my friends from Paulo to Robert Hearn, Doc June. Sabi, Jeff, eto mahalaga. When you enter into pastoring, this is not a career, this is a calling. Tama. Kung gusto mong yumaman, maring purso mo na lang yung pag-aahente mo. Kasi kung magpapastor ka, this is not a means, yung idea ng mundo na yumaman. Okay? Again, sabi ko, if this is a calling for me, God will open doors. So, to make the long story short, 2009, I started being a pastor. So, I got trained, I studied, and again, the rest is history. Up until now, I'm still pastoring by the grace of God. So, ngayon, nagpapastor ka na, no? Ang pag-usapan natin na, syempre, pupunta ang mga tao sa church, di ba? Dahil gusto na makilala si Lord. Pero sa totoo lang, yung mga taong pumupunta sa church, may money issues din. Yeah. Di ba? So, sa pagiging isang pastor, ano sa palagay mo nagiging malaking major problem ng karamihan, lalo sa taong simbahan, yung mga nagpupunta ng church tungkol sa pera? Wow, hirap na tanong. And that's very critical din na question because nga, I think money is not bad. Okay? Sabi naman sa Bible, it's the love of money that is the root of all evil. Tama. So wala pong masama kung gusto mong yumaman. Tama. Kung sa paanong pamamaraan, doon nagkakaproblema. Okay? So, kung gusto mo yumaman, sa pandaraya, sa tax, di may problema tayo. So, when people approach me having financial problem, ang una kong tanong sa kanila is, ano bang tingin mo muna sa meaning ng blessed? Kasi minsan, ang feeling ng tao, wala akong pera, hindi ako blessed. Oh. So, paano yung nag-missionary doon sa isang liblib na lugar, papakain na mahirap, wala siyang ganong pera, but do you think he's not blessed? So, I think it's the recalibration of mindset when it comes to the word blessed. Because we often equate blessing equals more money. Less money, less blessed. No money, no blessing. So, doon pa lang po, I'm trying to recalibrate their way of thinking sa word na blessed. Kasi po, approach ka niya, basta ba't hindi ako nabibless? Ba't di lumalago yung negosyo ko? Ba't di lumilipad negosyo ko? So, I have to ask them, ano ba idea mo ng word na blessing? Tama. So, when people start understanding na the word blessed is the man, it means happy is the man. It means the fear of the Lord is the start of having wisdom. Ano ba talaga yung blessing? For me, real blessing is having a relationship with God. Okay. Kung meron kang genuine relationship with your God, it's the start of all the blessing. Fulfillment will come, contentment will follow. Again, we're not discounting na kahit walang pera. No, kailangan natin ng pera. Paano kang kakain? Tama. Ang hirap maging spiritual, chinky, pag gutom ka. Totoo. So sabihin mo, magko-quiet time ako tapos wala kang kakainin. Let's just be realistic here. How can you even be spiritual kung alam kumakalamsik mura mo, yung anak mo nando walang kakainin? So, it's important to understand for me. Kaya maraming problema, you're asking me about church people having problem with money is a wrong perspective of money. Yeah, wrong. Yung mindset. Yung mindset. I always tell them, money is a tool. Sabi sa Bible, use your worldly wealth. To what? To gain friends, to bring people to Christ. So pag namatay ka, you'll be welcome in the eternal dwelling. Wow! Itinatulungan ko. Yung may luma akong jeep, pinag-drive ko tong mga to, papunta sa church. Di ba? Ito yung
sira yung bubong, binigyan ko ng yero na sobra. So, when you use money as a tool for God's glory, anong problema? Nangolekta tayo ng maraming tools. Parang you're building a house and money is a tool to build a house. Problema, meron kang 1,000 kata, meron kang 3,000 na martilyo, 2,000 lagare. Pagtingin ko, ang dami mong tools Anong ginawa mo? Hindi, ito, ang dami kong tools. No, it's just a tool to build something for a purpose. So, when you have a wrong perspective about money, then discontentment will come, frustration will come, disappointment will come. Pero once I believe, spiritually speaking lang po, si Chinky, sa practical side, ito, the best to. And pagka po spiritual, it's all about really putting into perspective, ano ba purpose ng pera? Is it just to enrich yourself? Ba't pa tayo nag-iiponaryo? Para lang ba marami tayong pera? Magmamamatay ka na? No. There's a purpose for money. Okay? Kaya po, ako, ang greatest root for me, bakit maraming Kristiyano may problema sa pera, maling pananaw about money. Okay. Maling pananaw about the word blessing. Yeah. Sige, after yung maling pananaw, pag mali ang pananaw mo kasi, mali rin ang paggamit. Yes. Tama. Susunod na yun Susunod na. Ano naman ang mga maling nakikita mong paggamit, maling paggamit ng tao, lalo na sa mga taong simbahan? Ang maling paggamit, well, again, bilang pastor, unang-una sabi sa Bible, di ba? Pag may blessing ka, give your tithe. Okay? Honor the Lord with the first fruit. Ang maling paggamit for me is, dami mong blessing, si Lord, inetsyepwera mo. O afterthought lang, ay, nakalimutan natin, i-bless nga pala si Lord. O tapos, ginastos na sa lahat. O ito, may natira, 200. O bigay mo sa service yung paglinggo. Parang si Lord, yung parang sobra kang in love sa Kanya. Pag may blessing ka, excited kang mag-Sunday. Lord, excited ako. Kasi noong unang panahon po, pag nakaharvest sila ng mga grapes nila, ng kung ano ng mga harvest nila, excited, tinatabi po yan. Pag namitas sila, oy, ang ganda na ito, matutuwa yung Diyos ko rito. Tinatabi nila para pagdating ng araw ng pagsamba nila, dala nila yung basket, they're gonna offer the first fruit. Yun ang offering nila na they're excited to give. So, ang maling paggamit po ng pera, number one, you're stealing from God. Kasi hindi mo siya in-honor. Again, it's not about tithing lang na, nagbigay na ako, masaya ka na ba, Lord? O, yan ay 10% mo. No. Alam niyo ba kung bakit? Again, hindi ko acting ko lang, ito lang analogy ko. Kaya siguro nagalit si Lapu-Lapu kay Magellan, ang lalim ng hugot, Kasi, sino ka? Darating ka rito. Sabi ni Lapu-Lapu siguro kay Magellan. Tapos magbibigay kami ng tribute, ng tributo sa kung sino man yung hari mo dun sa Espanya na yun. Bibigyan na, hihingan mo kami ng tribute sa hari mo. Dayo ka lang dito. Kasi the moment magbigay si Lapu-Lapu ng tribute, it means he is under the lordship or the kingship nung hari. Tama. Pakibigay ito sa hari. Under na kita sa kingship ko and sovereignty ng Espanya. Kasi nagbigay ka sa hari namin. Nagpapasakop pa. Nagpapasakop ka. When you give your tithes, it's a means of surrendering to God. Lord, yung 100% sa'yo naman. So a portion of it, I'm giving it to you. Para hindi lumaki ulo ko ng galing ko talaga. You may say to yourself, the Bible says, with the strength of my hands, I produce this wealth for me. Buting galing ko sa math, ang talino ko, ang galing na koneksyon ko. So Lord, ba't ako magbibigay sa'yo? Ako to. Tithing means, Lord, ikaw lahat to. That's why I'm giving back what's yours. And kung ano may matira sa akin, this is actually yours. Pati paggamit ng natira sa akin. So for me, yun na mali. Yun nga, parang ang point ko lang, syempre, ngayong pastor ka, mabilis lang ituro yan. Pero nung ikaw... Ay, mahirap. Kaya nga. Mahirap yun. Kaya nga, yung parang ano yung realidad na ganun ba kadali na tinanggap mo nung ikaw... Hindi. Oo. Ikwento mo naman yun. Hirap na hirap ako mag-tights noon. Kasi, pag nag-tights ako, pampers na nung anak ko yun. Gatas na. Tama. Kasi kumikita ako nung nag-ahente na ako sa doon yung breakthrough ko, langis. So may mga komisyon akong 10,000. Meron akong basic na sweldo na 10,000. So yung 20,000 kung iuuwi, 2,000 bibigay mo doon sa church. And tingin ko naman, ang yaman na ng church na to. Aanin to ng church. Makakatulong ba itong 2,000 na to? Ako minsan 10,000 yung sweldo ko lang. Mali, walang komisyon. 1,000? Ano naman itutulong sa church na to? Yaman-yaman. Laki ng building na to sa fort. Barya lang to. Baka tissue lang nila to, di ba? Na 1 week tong pambili itong 1,000. But here's the thing. Ito pa yung nangyari sa akin. Ang ganda ng kwento ng breakthrough namin ni Grace. One time, may building campaign po sa Makati Sports. So may building fund campaign. Ganda ng kwento na to, Chinky. Ito yung breakthrough namin. Baka maging breakthrough nyo rin to. May tinatayong building sa BGC, okay, na Victory Fort. So kami mag-asawa, mahilig sa karaoke, misis ko. Mahilig sa karaoke niya. Nabubulahon ng mga kapitbahay
bayan eh. So sabi namin, nakaipon kami ng 25 mil, 13-month ko yon plus yung konti ko na ipon, saka yung bonus, ibibili ko ng Yamaha na 5.1. Sinurvey ko na kung saan pinakamura, sa Yupanco Building and all. Pumunta na kami. Nag-alkila pa ako ng FX. Wala man akong sasakyan. Inalkila ko yung kapitbahay ko. Pagdating po sa Yupanco Building, okay, wala pong kulang nung pin, hindi matest yung bibiling kong actual na unit. Balikan nyo na lang bukas, hindi matetest. Pasara na po kami. Bad trip ako. Pagsakay namin sa FX, ng kaibigan ko, bakit ako? Parang the Lord spoke to me. Hindi kasi para sa yan, para sa building fund ko yan. Hindi ako naman, nung parang may bumubulong sa akin sa mind ko, sabi ko, away from me, Satan. Kung sino man yun, sabi ko. Kasi po yung 25 mil, that's our all. Yun na yung pera na, wala kaming savings, wala lahat. Yung iponaryo ni Chinky, sana narinig ko nung araw yan. Wala kaming ipon, edi financially illiterate. Tayo mga Pinoy, napaka-financially illiterate natin sa buong Asia. Tayo yata pinakakulelat, okay? So ako, yung 25 mil na pera namin, ibili lahat ng home theater. Hindi po natuloy. Sabi nung misis ko, Han, alam mo, pag-uwi ko parang si Lord inaano ko sa building fund to. Ako naman, Han, pareho tayo. The following day, tinawagan ko yung Cricket, yung in charge sa Cricket, paano magbigay? Dito sa Bernida Building, sa tabi ng Makati Sports, idaan mo. Nagkataon, yung Yupanco Building, malapit doon. Sabi ko, Lord, pagka huminto yung FX sa tapat ng Yupanco, bibilin ko yung Pag lumagpas, para sa'yo to. Ito na, lumangpas, pare. Bad trip. Para kay Lord talaga to. To make the long story short, dinonate namin 25 mil. Nakalagay yung pangalan ng dalawang anak ko doon, Alisa Jeanine and Patricia Eliscopides, kasi may donor wall. Little did I know, na tuwing lalabas ako doon sa elevator, doon sa church that I served for 13 years, lagi ko nakikita yung pangalan ng mga anak ko. And I'm so thankful. Binigay namin kay Lord kahit barya lang yung 25 mil compared to the whole price ng the whole building. But it's not about them. It's about me, my heart, that I gave everything kay Lord. That's my breakthrough. After we started giving our tithes and the rest is history. Kaya nga, nung nagbigay ka ng Hindi, nagbigay na ako. Trust. Ano nangyari nga? Ito na yung mga balik, himala? pare. Ang balik. Nakabili ko ng bahay. Huh? Ang weird nga, no? Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako sarili kong kotse. Ang galing lang ni Lord, nakailan na ako home theater. Pagpunta niyo sa bahay namin, may sarili kong home theater para sa pang-games, pang-karaoke ni Grace. Para hindi nagagamit yung sound system ko. Yaman, di ba? Sabi ni Lord, tinetest lang kita sa 25 mil. Sabi dun sa Malakay, test me in this. You know, tithing is a trust game. Will you trust me sa barya, kung whether 10 piso o 20 pesos na pang-tithes? Because I will entrust you with more. And little did I know that 25,000 na binigay namin went a long way. Yung pangalawang building natin, I sold a car para mag-donate. Again, hindi ko sinasabi ito para magyabang I'm just giving you an idea. Pagka i-check na ni Lord yung puso natin, and it's not about me being a pastor. Hindi pa ako pastor that time. Now that I was a pastor, yung bagong building naman, merong campaign, we sold the car to donate. Sabi ko, ba't yung anak mo lang meron donor wall? Ayo rin may donor wall. So nag-donate kami sa donor wall, 250,000 naman yun. Nagbenta kami kotse para makapag-donate. And again, hindi ako nagyayabang po, no? I'm driving my own car. My wife has her own car. We have a house of our own. We have a condo. I'm not saying this para sabihin, yaman mo pala. Di sana all. No. Because God saw I can be trusted with 25,000. Now, Jeff, you're ready to be trusted with more. Tithing is a trust game. Will you trust God with the 10% because He can give you with more? Okay guys, ito lang, pwede baka i-share nyo naman yung mga nakikinig at nanonood ngayon, yung iyong story of breakthrough also nung ikaw ay nagbigay ng ikapu, diba? Pakitype lang sa comment section para makita naman natin. So right now, ito naman, syempre ngayon, nagpapastor ka na, gusto ko naman malaman yung sa personal na finance mo. Kasi sa totoo lang, katulad ng sinabi mo, ang pagpapastor, hindi siya profession, it's a calling, di ba? Hindi yung usual doon, hindi naman ganun kalaki. Syempre, how does God, di ba, provide na for you personally? Yan, magandang tanong yan. Alam niyo po, there is the realm of the spiritual. Of course, meron ding practical, itong physical. Kailangan namin kumain, kailangan namin mag-save. You know why we need to save? Because Jesus saves. Hindi, okay. Okay, Jesus saves. We need to save. Hindi! Alam mo, Chinky, ako lang na-bless ako na may magaling ako asawa, si Grace. Ang galing sa pera. Nagugulat ako, ang galing niya mag-save. Ang una naming ginawa, after giving our tithes, we need to live, hindi nga within hindi nga beyond Below our means. Si Grace, sobrang galing na pag may natira, Jeff, hindi mo na pwedeng ganito. Wala mo na kakain. Kay Chinky,
natutunan na namin to, yung envelope system. Again, medyo old school, pero may edad na kasi ko eh. So parang, ito lang yung kaya nating panglabas, pag sine. Okay? Robius Galleria kami nag-church back then. Nagvo-volunteer pag Saturday. Pag walang laman yung envelope for entertainment, walang kakain sa labas. Sama. Umuwi tayo, nagluto akong togi doon tayo kumain sa bahay. Okay, pag may laman 250, 300, nakaipon ka, 2 sweldo, may 1,000 ron. O di mag-KFC tayo pag after ng church. So yung practical ways lang, really live below your means. And another thing, pag dumating yung 13th month or yung bonus, diyan nagkakatalo ang mga Kristiyano. Parang na-deprive for the year. Bili na natin yung LED TV, bili na natin. Ang galing ng Grace, yung mga TV na yan, every 2 years, nag-ano yan, nag-upgrade yan. Maghintay tayo after mga 10 years ng magandang deal. And true enough, nakukuha namin deal, pag luman-luma ni TV namin, 50 off dahil luman-luma ni technology na yon. Yung 4K, parang kami naka 2K pa lang yata ngayon. Ganun din naman. Ang gwapo pa rin naman ni John Lloyd dun sa mga pinapanood na. Malinaw pa rin naman. So, live below your means. And thirdly, I think, again, nag-tights ka na, live below your means. I think yung pinakamalaking sa amin ni Grace is, marunong din kami mag-enjoy, okay, ng blessing. Nag-aabang kami lagi ng mga piso sale, yung... Kasi nagka-travel din naman kami, nung mga maliliit pa yung mga bata, we teach them to trust God. Anak, mahirap lang, hindi naman tayo mayaman, okay? But then again, mayaman yung tatay natin sa langit. So, meron kaming goal. Mga anak, sa December, magdi-Disneyland tayo. So, meron kayong malaking board, Tokyo, Hong Kong Disneyland. Anak ngayon, magtitipid tayo ngayon mula January hanggang November. Kaya, yung mga classmate nila, nagse-sale yung mga Forever 21. Yung mga anak ko hindi bumibili. Kasi inisip nila, sa Hong Kong kami bibili niyan. Kasi sinabi ko sa kanila, sa Hong Kong, yung mga tops ng Forever 21, ang mura, 100, 150. Pagtingin mo dyan sa Mega Mall, 800. Sabi ko, huwag kayong maatat. Ang tinuro ko sa anak ko, Chinky, delayed gratification. Huwag kang maatat ngayon, anak. And true enough, tested na to. Pag nasa Hong Kong kami, may haven sa kanila yung Forever 21. Pinakamalaking Forever 21, nandun sa Causeway Bay eh. Kabisado na nila. Yung katapat nun, pinakamalaking Apple. So ako nasa Apple, sila mag-iina sa Forever 21. Bibigyan ko lang sa katutak na pera. O tigong 100 pesos kayo. Bilhin lahat ng gusto niyo. Okay, so tayo, Hong Kong dollar dito But seriously, delayed gratification, pagdating ng December, nasa Hong Kong Disneyland kami, minsan September dahil birthday nung panganay ko, namimili sila, tuwang-tuwa sila, Dad, grabe nakita namin sa Mega Mall to, 800 to dito, 80 pesos lang. Tuwang-tuwa sila. Sabi ko, anak, when you know how to delay gratification, you will get the best. Pagka yung immediate gratification, which is, yan ang sakit ng karamihang Pinoy. Na-deprive nung bata, ayan, katulad ko, bumili agad ng Tretorn. Okay, so, sweldo ko, 1.5 lang, may Tretorn ka agad nung the following sweldo. So, you need to learn how to be content with what you have. Huwag kang sumabay sa mga taong, mga mayaman, post ng post. Alam mo kung may issue ka about comparison, yung ang tawag doon, comparison trap, you keep on comparing what others have with what you have, and you neglect to enjoy what you have. Huwag ka mag-browse sa social media. Kasi pag tinanong, ba't yung kaibigan ko nagboracay? Ako, Taco Beach lang. Alam mo Taco Beach? sa hinulugan tak-tak lang, di ba? Di wag ka mag-browse. Tama. I-unfriend mo yung mga kaibigan mong flaunt ng mga bags nila o travel. Kung hindi mo kailangan sa buhay mo yung mga ganun dahil natitrigger yung envy mo Ikaw naman, biglang mangungutang ka para makapag-Boracay. Nasa Boracay ka nga, baon ka naman sa utang. Tandaan nyo, ang taong baon sa utang, bumahaman, hindi lulutang. Sabi ng kaibigan ko yan. Sabi ng kaibigan ko sa probinsya yan. Jeff, pag baon sa utang, bumahaman, hindi ka lulutang. So, wag ka mag-ano. Wag tayong mag-compare. So, right now, ito naman, ano yung pinakamalaking pagsubok na dinaanan mo sa buhay bilang isang pastor? I think, well, physically nangyari. Pinakamatindi sa akin. 6 years ago, I had mild stroke. I don't know, maybe too much work, stress, patong-patong, dami kong... Again, the church that I'm pastoring back then, may kalakihan po, and madami ring load. And not only that, puyat, pagod, dami kong gusto ma-accomplish, parang I put everything in one plate. So there was a point in time I was driving on the way to the office, 7 a.m. Nahulog yung kamay ko sa manubela. Sabi ko, nakatulog ako Nung ibabalik ko na, ay bumalik. Ay bumalik. Kala ko, namitig. Tapos yung pa ako, wala ring pakiramdam. I'm in the middle of a traffic, kanan na paa at kamay. Sabi ko, hindi ko na maka-drive kalo. Saka natatakot ako, baka tatawid ba tong nangyayari na to sa kabila? Sabi ko, ang pangit naman kung dito ako sa kotse mamamalit.
mamamatay. Ang pangit ng suot ko that day. Sabi ko, Lord, wag naman to. Ang pangit. Isang pastor namatay, di ba? Tapos butas-butas pa yung damit ko. So, sabi ko, Lord, ano ba to? Tinabi ko lang. I call a friend and then pinik up ako after 30 minutes, brought me to the hospital. It's a case of TIA, transient ischemic attack. So when you ask me, ano yung isa sa pinakamalaking challenge sa akin na napagdaanan? I think it has something to do with physical. Kasi nagkakaroon po ng fear pag may uncertainty. I don't even know what will happen. Mamamatay na ba ako on that time? Ano ba to? Permanent ba to? Preacher ka, di ba? Para alam nga naman, hindi mataas to. So, I had to go through a lot of testing. 1 week po ako sa hospital. They found out meron akong erratic movement yung heart ko. So, hindi normal yung heartbeat ko, okay? Dahil nga because of that, nagkaroon ako ng transient ischemic attack. So, it was a great challenge for me because medyo hardworking ako as a pastor. I preached to a lot of churches. I got invited sa maraming mga speaking engagements. Ang dami kong ginagawa, funeral, weddings, and all. So, I had to pause and remind myself na you need to slow down. You need to pause and, alam mo yon, yung si Lord may gagawin pa para sa'yo, meron pang mga papa-accomplish sa'yo. That, for me, is one of the greatest, for me, challenge bilang pastor. And, sorry lang, Chiki, wala talaga ako sa finances kasi I think nasimulan ko ng tama. Yung member pa lang ako ng church, I learned the secret of tithing. Kaya rin siguro si Lord, by the grace of God, hindi po ako ganun yung kaproblema sa pera because siguro pinrepare na ko na rin, Lord. Baka kasi matempt akong gamitin yung platform that I have as a pastor para to gain wealth, di ba? Baka maipatawag pa ako sa Senado, di ba? So, wag yun, di ba? So, wag yun. So, kaya siguro si Lord, by the grace of God, I have a wife who knows how to handle wealth. I have 2 kids who trusted us to delay gratification. And for now, may mga gusto pa rin ako sa buhay. May luho pa rin akong gusto ma-accomplish. I ride motorcycle. May mga desire pa rin ako. Pero I learned to trust God's timing pagdating sa wants. Kasi yung needs ko, covered ni God yan. Yung wants ko, kasi si Lord, hindi naman siya killjoy. Gusto naman ni Lord ako magkaroon ng big bike. Pero yung timing lang. Kasi kung magsasanla ka ng kidney para magka-big bike, hindi naman yun. Ang hirap mag-bike ng isang kidney lang, di ba? So, yun lang po yung problema. It's not the acquisition. It's for me, what's the motivation behind the acquisition? Naka-Rolex ka nga, naka-LV ka nga, tapos pagka-tights na, paano yung CR mo sa church, baka dumaan sa'yo yung basket, di ba? So, alam mo yun, yung be generous to God and be generous to others. Yun lang po yung ma-advise ko sa inyo. You wanna be blessed? Blessing, you don't have to wait to have surplus to bless others. Be a blessing with what you have. That boy who gave the 2 fish and 5 loaves of bread, I could just imagine, ang dami na to, kung ako yung bata na yun, tatago ko rin yun, lalagay ko sa pitang ko yun, umiikot sila Peter, saka sila John, di ba? Saka mahirap na, matagal-tagal pa yung preaching ni Jesus. But ko isa-share. But that little boy went up to the disciple and offered what he had. Yeah. And that fed 10,000, including the women and the children. So I think it's not about, wala akong surplus, paano ako magiging blessing sa iba. No. Always on the lookout on how to be a blessing to others. Minsan, meron ako laging spare na 100 sa bulsa. And then, nagpipray ako kay Lord, Lord, sino gusto mo i-bless ngayon? And minsan, makipagkwentuhan lang ako sa yung car wash boy o yung barker. Kuya, ilang taong ka na rito nagtatraffic dito sa video? Tagal na rin. Ano mo? 3 po yung anak ko kasi, ganito, ganyan. So, sabi ni Lord, bigyan mo dyan 100. Lord, traffic boy yung to 100. Sabi ni Lord, gusto mo, kuhanan kita ng mas malaki. O sige na Lord, bigay ko na. Ngayon, kung wala naman leading si Lord, hindi ko binibigay 100. Yeah. So, lagi ka lang conscious na, Lord, kailangan maiwanan ko tong 100 na to someone. It's just being aware na I can be a blessing to someone else today. Yeah, alam mo ang ganda, no? Guys, kailangan natin maunawaan talaga ang purpose talaga ng pera. Yun nga, sinasabi nung una ni Lord na God will provide all our needs, di ba? Yes. Needs mo na according to His glorious riches. Nice. Na hindi magkukulang. That's number 1. Number 2, ang gandahan din, may purpose ang blessing. The reason why God wants to bless you and me so that we can become a blessing to others. Amen. Tayo pinagpala ng Diyos para maging pagpapala sa kapwa. Katulad sinabi ni Pastor Jeff, hindi mo kailangan ng malaking halaga. Ang 100 maaaring maliit sa iyo, pero para sa ibang tao, dugtong buhay yun, dugtong pag-asa yun. Tama. Kaya kailangan, kung nangungusap sa iyo ang Diyos ngayon, ito, habang nakikinig at nanonood ka, na bigla na lang sa school, di ba? Yung classmate mo, walang makain. Di ba? Nang sinasabi sa iyo, hatian mo siya ng pagkain. Yeah. Di ba? Laking bagay yun. O, katulad kahapon lang nga, yung nag-supermarket kami. May sa labas, paglabas namin, may tumutulong na bata. Oo, mga, sa cart. Sa cart. Oo, mga 10 years old siya eh. Tapos nakayapak. Walang tsinelas. Sinabi ko sa kanya, ba't ka nakayapak?
Sir, walang pambili ng tsinelas. Hindi naman humingi sa akin ng pambili ng tsinelas. Parang bigla na lang nangusap sa akin ng Diyos na sinabi, sige, bigyan mo ng pambili ng tsinelas. Nung binigay ko yung amount niya, na-shock siya. Parang sa tanang buhay niya siguro, yun ang nakuha niya. Na ako naman, maliit na bagay para sa akin, pero napakalaking bagay para sa taong yun. Kaya nga, uulitin ko, hindi nyo na kailangan ng malaking halaga na para sabihin mo, ikaw ay pwedeng magpala sa ibang tao. So right now, punta tayo, 'di ba, as a pastor, and bigla na lang napunta ka ngayon sa sa TV5 saka sa Radyo 5 kay Ted Filon and DJ Chacha. At araw-araw ka nagbo-broadcast doon. Oo, paano ka naman napasok doon? Si Lord yan. Maganda rin kwento po yan. I think it boils down sa sinabi ko kaninang prinsipyo. If you can be trusted with little, God will entrust you with more. Dati po nagba-vlog lang ako. Small papunta ako ng office, traffic. I'll take the opportunity. Mag-vlog nga ako. Something to do with patience or waiting. Something like that. And then, little did I know, I did a wedding mga 4-5 years ago. Si Ted Filon ay isa sa mga ninong. Okay? So, isa siya sa mga ninong. After the wedding, in-approach niya ako, Pastor, I love how you preach. To make the long story short, we became friends. And then, ini-invite niya ako nun sa DCMM pa back then, sila ni Kabayan, invite ako sa nila show nila about kunyari, Holy Week. Invite si Pastor Jeff, resource speaker, or sa mga Pasko. And little did I know, nung pandemic, nagsara, of course, nawala ng license yung ABS, lumipat siya sa Channel 5, he contacted me, Pastor Jeff, do you want to have a part sa show namin? May 6 to 10 a.m. ako, 4 hours, I want you to be part of it. Akala ko naman, magpe-pray lang ting Monday, parang si Fatima, yung nagpe-pray sa kanya doon sa DCMM. Sabi niya, Pastor, I want you to be part of the program every day. Wow. Bibigyan kita ng 10 minutes to share the Word of God. Bahala ka, hindi ko check ano mo, basta just do your thing. And then, kumambyo siya. Pero wala tayong budget. Okay, so, sabi ko, okay lang. Sabi ko, narinig ko na yan, narinig ko na. So, lagi naman niya sinasabi yan. Sabi niya, pasalamat tayo kay Pastor Jeff. He's doing it as a volunteer. So, again, sinasabi ko lang po sa inyo to, baka isipin ng iba, pera-pera lang naman niya, Pastor Jeff. I'm doing it for free for 3 years. Walang absent ni isa for 3 years since October 5, 2020. Now, the reason why I'm telling you this, siguro po nakita ni Lord yung faithfulness ko sa konti. Okay, meron kang 3, 4 na followers. Basta just serve God in what capacity you have. And then little did I know, si God binigyan ako opportunity. It's a global nga si Ted dahil YouTube at Facebook. Nagugulat nga po ako Ngayon, pag in-announce ko, I'm preaching sa Rebuild City Church where I'm pastoring now sa Fairmont, Makati, magdadatingan. Pastor Jeff, taga-Tennessee kami, nagbabakasyon kami, pinapanood ka namin last week. Mag-asawa, taga-Tennessee, seniors. Pastor Jeff, like na pinapanood. Kasi Ted Filon kami, pag news sa Pilipinas, lagi kami Ted Filon. Wow. Pagka news, ikaw nalilitaw. Nagustuhan namin yung salita ng Diyos sa'yo. All over the world pala. So, ngayon, ako naman, I'm just doing what I love doing, sharing the Word of God. So, ang galing lang po ni Lord how the segment has grown. May segment po kami doon. In fact, yung Daily Bread naging 20 minutes o 30 minutes na nga dahil meron kami mga winner sa Bible verse, kung ano yung Bible verse na ginamit ko. Meron 2,000, but then ang daming Happy Anonymous nagbibigay. Umaabot ng 50, 100,000 pa nga minsan pag matindi pa ang kailangan. So every day, people are giving in money. Puro po sila anonymous. Ayaw na magpakilala. Happy dentist, happy kasambahay, happy. So the point is this, the Word of God is being preached every day. And it's just an opportunity for me na to have that joy of serving God through the platform that God has given me dito sa Ted Filon. Every day, kahit nasan po ako, bababa pala ako aeroplano, Ted, nandito ako, kabababa ko lang. Minsan, nasa abroad ako, I have to record it kasi pag nasa Israel po ako, 2 a.m. doon yung 8 a.m. dito, so I have to record. But then again, it's just the joy of sharing the Word of God. And then, Cheryl Cosim came. Pag Friday naman, it's an hour show. Sagot kita naman po yon. I do that twice a month. So, sunod-sunod na. Talagang the Lord has blessed me with an opportunity to do what I love doing, which is sharing the Word of God. Ang galing. Pero syempre, ngayon, siguro may taong nakikinig at nanonood ngayon na may pinagdadaanan, nawawalan ng pag-asa, or if not naman, lubog sa utang, magulo ang buhay, walang direksyon. Ano naman maipapayo? Alam niyo po, i-close ko lang yung kwento ng buhay ko. Gusto ko mo makapagtapos ng pag-aaral nung wala lang opportunity. Baka sa inyo ngayon, parang patay na yung pangarap niyo. O, patay na. Let's say, hiwala yung mag-asawa. May nakikinig ka ngayon. Patay na yung pag-asa pa na magkabalikan kami ng mister ko. Nako, sumakabilang bahay na. May kabit na siya. Okay? O yung anak
anak mong addict na hindi pa rin umuuwi, naku, rehab lang katapat niyan. Or maybe meron kang unforgiveness sa puso mo na parang pinatay mo na, hindi ko na mapatawad yung nanay ko na yan o kapatid ko na yan. Ako din po, may mga pangarap ako, sabi ko, malabo na to. Alam niyo po ba, by the grace of God, nung pandemic, may nakilala ko isang dean ng Philippine Christian University. He asked me, ano ba yung mga inaral ko na through the years dun sa previous church that I'm part of. Pinakita ko yung mga inaral ko. Sabi niya, hindi lang kasi kayo CHED approved at CHED accredited, pero ang dami mong inaral. Dapat may masteral ka na nga sa dami na to. So, I just had to go for a year. Okay. I graduated po last year. Wow. Bachelor's degree in church management. Meron ng PCU na ganon, which is in line to my career, my calling rather. So, I graduated po. Pinagraduate ko muna yung dalawang anak ko. At the age of 49, gumraduate ako ng college. Wow. Galing ni Lord, ano? At ngayon po, I'm taking up master's degree. Kumuha po ako ng masteral sa Masteral in Educational Management. Kasi ang goal ko, Chinky, baka matulungan mo ako in the future, is siguro naman kahit konting pagkakataon, meron akong natutunan sa the way I preach, I deliver preaching. Gusto ko magkaroon ng either school or online classes for mga pastors ng mga maliliit na churches sa probinsya or something to impart what I've been learning through the years of crafting a sermon, delivering a sermon, yung parang ganun po, okay? So, kaya kumuha ko ng masteral degree ngayon. I'm graduating this October. Wow. Sa Philippine Christian University rin. Masters in Educational Management. Again po, I'm not saying na para magaling. No, it's just kailangan ko lang po. Now, my point is this. Ikaw na parang feeling mo wala ka ng pag-asa. Ikaw na parang feeling mo natabunan na yung desire mo, pag-asa mo. Ikaw na parang feeling mo yung addiction na yan, kinain na yung buhay mo at future mo. Mali. Wala pong imposible sa Diyos. Ikaw na nakikinig ngayon, maybe this is the opportunity for you to know that God still cares. In fact, hindi aksidente nanonood ka ngayon. Some of you, naklik nga lang to dahil, Chinkitan, ano ba to? Pera-pera ba to? No. You're here and listening right now because God has predestined, planned this para malaman mo, anak, mahal kita. Wow. Hindi kita nakakalimutan. Anak, alam ko yung pain mo. In fact, gusto ko ngang bitbitin yung pain mo. I'm here to carry you through this pain. And maybe the easiest way to do this is surrender your life to God. Pagka po sinurrender natin ang buhay natin sa Diyos, ito po yung nangyayari. Lord, hindi ko kaya. Lord, wala akong idea kung paano masusolusyonan. You know what the Bible says? My grace is sufficient for you. It's made perfect in our weakness. When you come to God with all your weakness, Lord, hindi ko kaya itong pornografiya na to. Ting bubuksan ko yung laptop ko, yung pornography, kiniklik ko lang. Pero ayoko siya, pero hindi ko kayang labanan. Ang gusto lang ni Lord, lumapit ka with humility and acceptance and acknowledgement, Lord, hindi ko kaya, I'm weak. You know what happened? The grace of God will come upon you because His grace is made perfect pag tayo ay mahina. So ikaw ngayon na nangihina, ikaw na gusto mabago ang buhay, can I just pray for you? Pwede ba kita ipagdasal? Na talagang, Lord, gusto kitang tanggapin bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maybe this is an opportunity para tanggapin natin ang Diyos na nagmamahal sa'yo. So kung ikaw to, itaas mo lang yung kamay mo. Or maybe i-type mo dyan, Jesus. One word lang, Jesus. Type mo lang, Jesus. Para alam ko lang kung meron talagang gusto tumanggap sa inyo kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Again, this is not about religion. This is a relationship. And God wants you to have a relationship with His Son. Ikaw na nag-type ng Jesus, let me lead you into a prayer. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po. Sa inyong pagmamahal sa akin. Ako po ay mahina sa laban ng kasalanan, sa mga pangarap na wala ng pag-asa sa aking pananaw. Panginoong Jesus, ako po ngayon ay lumalapit sa iyo ng buong pusong nagsusumamo. Hindi ko po kayang labanan ang kasalanan. Simula ngayon, Jesus, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at simula ngayon, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko, Jesus, at manirahan mula ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ikaw na nagdasal na yon. Gusto ko rin po kayong makilala. Gusto ko rin po kayong bigyan ng the next step. You can ask Chinky, ano ba susunod? Tinanggap ko si Jesus. Or you can reach out to me, pastorjeff.ph@gmail.com. Madali lang yung email ko, pastorjeff.ph@gmail. Or follow nyo lang ako sa pastorjeff.ph, Facebook, YouTube. Kakastart ko lang din ng TikTok. Okay, late na ako nag-start pero wala namang masama kung late. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas para mag-TikTok. Okay, so again, pastorjeff.ph,
PH, YouTube at Facebook. Every 8:30 naman po, kung kayo nasa TV, Channel 1 PH at sa RPN, yung TV po, Channel 9, and also po 92.3 FM kung kayo nasa radyo, Channel 1 PH, at Facebook at YouTube channels po ng Radio 5, Ted Filon at DJ Chacha Show. Chinky? Maraming salamat. Mabuhay ka, Pastor Jeff. Mabuhay din kayo, lahat ng mga taong nakikinig, lahat ng mga kapwa kaipunaryo po natin. Alam nyo, sa totoo lang, yun nga, as I teach people about personal finance, ang pinakamahalaga, hindi lang yung pera. Ultimately, yes, mahalaga ang pera habang tayo nandito sa lupa, pero pagka umabot na tayo sa ating banig ng karamdaman, lahat ng pera, ari-arian mo, mawawala ang halaga. At yun nga, yung parang magtatanong ka, Lord, paano mo pang dudugtugan ng buhay ko? Yeah. Alam mo, ito yung na-realize ko. Ang pera, pwede kang bilhan ng kama, pero hindi ka pwedeng bilhan ng magandang tulog. Ang pera, pwede kang bilhan ng gamot, pero hindi ka pwedeng bigyan ng kalusugan. Ang pera, pwede kang bigyan ng isang religious item, amulet, and everything, but it cannot buy you what you call a savior. Kasi ang buhay na walang hanggan ay hindi kayang pagtrabahuan. Yes. Hindi mo kayang, we don't deserve it. Bilin. Pero ito ay bigay, regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang pinakamagandang regalo na natanggap nyo sa araw na ito, hindi yung nakinig ka at nakinig ka sa isang gwapong pastor. Hindi ka nakinig sa akin. Ang pinakamagandang regalo na tanggap nyo, lalo na sa mga taong tumanggap sa Panginoon, yung buhay na walang hanggan at kapayapaan na pinapangako niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga, I just want to challenge you to continue to follow Pastor Jeff, okay, si Daily Brad, sa lahat ng kanyang mga social media. Suportahan natin yan. At yun nga, sana lumago tayo, hindi lang sa pinansyal, pati sa ating spiritual. As I always say in my channel, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Ay, dito meron tayong hamon kay Pastor Jeff. Yan. Oo, si Daily Brad. Si Daily Brad ba ay nag-iipon? Yan. Ayan. Meron tayong ipon cards dito. Ano ba yan? Ayan. Baraha tayo, baraha. So ngayon, bubunot ka ng isang... bunot ka ng isa. Okay. Basahin mo. Repeat your ipon challenge. Kung magkano ang hinulog mo sa ipon box last time, yun ulit ang iuhulog at iipunin mo ngayon. Oo. Kunyari, naghulog ka ng 100 pesos. Yes. Ulitin mo lang yung 100. The following day. The following day. Isa pa nga. Yeah. Ang ganda to natin, ha? Ang ganda to, ganito, ha? So ito, sa pamilya to ginagawa. Oo. Pamilya yan. Maganda yan. Family. Okay. Yan. Basa. Okay about family. Family Contribution Challenge. Supportive ba ang pamilya mo sa pag-iipon? Ask any amount from them at ang total na makukolekta mo sa kanila ay ilalagay mo sa ipon box. Nako, kung ako sa inyo, eto maganda sa nanay at sa tatay. O nay, paano yan, no? Kailangan ko ng challenge. Panalunin natin na. Okay, ito So yan, bibigay ko to sa iyo lahat. Ganda 60 naman cards na to, yan. 60. Yan, ito yung ipon cards. 45 challenge. Maglalagay ako ng 45 pesos. Oo. Ang ganda naman na to. No more Yossi and alak challenge. Instead na ipambili ng alak at Yossi, iipunin. Ganda naman to. Very practical. Very practical kasi ngayon nga, mga friendship, kung gusto nyo yung fun way of saving, at the same time, ma-encourage ang buong pamilya, ka-opisina, mga kasama sa bahay, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Maraming salamat. We grew up in a family na parang most of our dad, we always say, in Chinese, they say, utao bobe. Parang ang hilig mo mag-umpisa ng bagay, ayaw mong tapusin. In order for you to become successful, anong pinasukan mo, kailangan mong tapusin. Lumipat ka man sa ibang gusto mo, you still have to finish. Dahil pag hindi mo tinapos yan, lahat ng lilipatan mo, wala kang tatapusin. At saka lagi tayo pinipintasan. Sabi ko, bakit ganun parents ko? Lagi ako pinipintasan. Ba't yung mga classmates ko suporta ng parents nila? Okay na napagalitan ka kasi walang parents na hindi ka mahal eh. They want to train you. Tinitiis ka rin nila na hindi bigyan para mabuhay ka at tumayo ka sa sarili mo. Hi there mga Kaipunarios! I'm really so happy to announce we just launched our group coaching program. Kung gusto nyo mapadali ang pag-abot ng inyong financial goals, all you need to do is just type TYL sa comment section.